so different. Yo! BDP. Built different, pare. Welcome sa kauna-unahan naming episode, Built Different, pare. Ba't ba tayo nandito, pre? Ikaw ba? Ano bang gagawin na? Nang alam ko kasi, meron tayong bibuild na something. Okay. Ikaw ba, pre? Pag may gusto kang gawin sa isang bagay, paano mo ba siya sinisimula? Ngayon, Yung pinaka gusto mo talaga sa isang bagay. pag may gusto ngayon, wala. Umpisaan ko lang siya bigla. Parang, kung ano lang, kung, halimbawa gusto kong mag-build ng something. Syempre, aralin ko muna. Okay. Pagkatapos, yun, sisimulan ko na. Wala nang ibang, ano ba, nagsusearch ka pa or Nagsisearch ako. kailangan eh. No? Matic yan ngayon. Yung pinaka-best mo, di ba? Ilalagay mo na ba doon agad? Pag magsisimula ka, syempre kailangan kailangan isipin mo muna eh. Isipin mo yung outcome. Isipin mo yung kung ano yung pinaka main goal mo. So, minsan kasi 'di ba yung iba nag-iisip kung paano ko ba 'to sisimulan. Magulo. Medyo magulo yung isip Paano ko 'to sisimulan? Yung paano ako mag-uumpisa, saan ako mag-uumpisa. Tama. Pero ang iniisip ko kasi pag may gagawin akong bagay, iniisip ko yung end goal. Iniisip ko yung, ano ba magiging resulta nito? Ano yung bang goal talaga. Yun. So, parang backwards yung mindset ko kapag may gusto akong gawin. Iniisip ko yung resulta, iniisip ko yung paano ako ma-fulfill ng gusto kong gawin. Tas, yun, kusa na kasi siyang darating yung how to. Kapag gusto mo yung outcome ng isang bagay, yung how to, kusa na siyang darating. Kusa na siyang, pag sobrang gusto mo na iniisip mo araw-araw, ay kailangan kong gawin to, kailangan kong ma-achieve tong goal na to, automatic papasok sa isip mo kung paano mo siya, paano ko to sisimulan? Ito kasi gusto kong ma-achieve to, Yun. kailangan kong simulan ng ganito. So, ayan. If you want to build, alam mo yun, parang kung meron kang isang gusto na maging ikaw, yun agad isipin mo yung pinaka-goal mo yun, di ba? Kaya, Okay. masarap mag-start pag organized. Alam mo yun? Alam mo agad yung pinaka-gusto mo pag pumasok ko sa isang sa gantong bagay. Di ba? Ikaw, di ba? Tatay ka. Di ba? At anong age ka naging tatay? Ako, boy? 20. 19. Tapos, 20 nilabas. 20 nilabas si Nabasan MC. ka? Hindi. Pero, sobrang bata. Oo, Di boy. ba? Magre-relax na nga ako. Masyado tayong Re-relax na ako para medyo okay. Pero, ano tayo? Seryoso. Seryoso. Seryoso na okay lang din, di ba? Pero, kung isipin mo, 19 ka. Boy, wala akong plano nun, boy. Wala akong kaplano-plano. Parang, Okay. alam mo yung mga nagplano na sila na, alimbawa, established ka na, boy. Sabihin natin na sa 20 ka, 21. Hindi ganun 25, established ka na. Tapos may long-term partner ka. Tsaka siya papasok Galing ka sa Galing ako sa matagal na relationship. galing ako sa matagal na relationship, boy. Pero kahit na matagal na relationship siya, yung ganong edad hindi ka pa ready. Oo, totoo. Hindi ka pa siya ready, boy. Nakita ko, nasubaybay ako. Yeah. Yung relationship niya, simula. Love story. Story niya. Pero hindi, boy. Ganon siya. Kagaya nga nun, kung ipapasok mo siya sa Kailan building something, Okay. yung pagiging tatay. Maganda. Sa akin, hindi siya talaga parang nakaplano, boy. Kumbaga parang, yung iba nga kasi, yung karamihan nga kasi well-established na, Yes. kasal na sila, long-term partner na, tapos, tsaka sila magpaplano na, kailangan na natin ng anak, kailangan natin ng baby. Yes. Sa akin kasi, hindi. Family planning. Oo. Sa akin, kusa siyang dumating na, andyan na. Daming ganyan. Oo, boy. Di ba? Matik siya na, paano ko gagawin to? Trabaho ako, boy. Trabaho ako. Pero kailan pumasok sa utak mo na
meron ka ng binibuild na something. Alam mo yun? Parang, Ako boy, ayun, nung syempre, pagkalaman ko na ay magkakaroon na ako ng anak, ayun. parang, paano ko bubuhayin to? Mm. Trabaho ako boy, trabaho talaga ako. Pasok ako sa call center, apply ako. Wala akong Pero nung, papasok nga ako sa Jollibee. Kumbaga, pasok ako Jollibee, pasok ako McDo, magko-crew ako. pero yung unang lumabas yung baby mo, anong napipil? Nakikita mo na ba yung future? Kung anong mangyayari? Like, nung hawa ko na. Oo, yes. Nung hawa ko na, boy, wala, parang na-inlove ako ulit, boy. Okay. Na-inlove ako ulit na, ay, ito na. Hindi na lang ako to. Meron na Pero akong, nagsiking na sa utak mo, tatay na ako. oo, Di ba? ganun, tatay na ako. Tapos, wala, kailangan ko ng panindigan yung ginawa ko. Kailangan kong maghanap ng trabaho, kailangan kong buhayin yung Nakikita mo na yung dadating eh. No? Oo, nakikita ko Parang na. nakikita Hindi na mo siya yung- biro. Oo. Hindi na ikaw na lang mag-isa. Kasi galing tayo sa sa Kolokoys. Kolokoy. So, parang tayo nung time na yun eh. Oo. Easy go lucky kami kasi nung time na yun eh. Parang wala kami pakialam talaga. Boy, bago ako magkaanak, stop ako ng pag-aaral. Okay. Tambay ako. Tapos, wala, sarili ko na lang iisip ko. College ka nun eh, no? Oo, college ako. Tapos nag-stop ako. Kasi, ako bulakbol. Yan, bulakbol. Tapos, wala, stop ako. Tamang tambay ako. Tamang computer shop. Bagwis. Yan, bagwis. Tapos, yun boy, parang surprise na lang. Wala ka ng balak sa buhay mo. Ito, bigyan kita. Sabi ni Lord, parang gano'n. Oo. Yun, no? Parang, yung mga ganong thoughts, totoo yun eh. Oo, boy. Alam mo yun, parang may bumubulong sa'yo na ganyan. May Sarili ganun mo talaga. Ano yung sabi mo? Na, hindi na para sa sarili mo to. Oo, Kailangan totoo. may kasama ka na. May bubuhayin ka na. Kung ayaw mo na ng buhay lang para sa sarili mo, kung parang, sige, naliligaw ka na, bigyan kita ng direksyon. Kasi sa circle natin, ikaw yung una naging tatay. Oo. Diba? Pero, anong una mong ginawa nun? Anong work? Ako boy, apply ako dyan sa may mga, apply ako sa mga agency. Okay. Tapos, parang, kahit ako, syempre, galing ka lang ng high school, college, tapos, drop out ka. Boy, hirap makapasok. Syempre, di naman ako magaling mag-English. Practice ako, boy. Practice ako. Kasi, nakikita ko rin siya na malaki yung sahod dun eh. Okay. Tas, ganun lang, computer ka lang. Parang okay naman sa akin mag-computer lang. Kaysa yung mga may hirap na talagang, yung talagang palakad-lakad ka, boy. Pero, ando na, talagang nasa utak mo na, nagpipilit ka na. Oo. Something, kailangan mo na eh. Di ba? Kasi may responsibilidad ka ng binubuhay. Oo, boy. Di ba? After nun, nag-aral ka, nag-search ka, nag-upgrade ka ng mga skills mo, gano'n ba? Oo, ganun nangyari. Kumbaga, in-establish ko na agad talaga yung English speaking. Okay. Kasi yun ang kailangan eh. Noon way back 2017 to. Para makapasok ka sa call center. Okay, yung mga time na trabaho talaga. Kailangan, pag makapasok ka, syempre, Call center, pag mga unang interview sa'yo, boy, pare. Pag mga unang interview sa'yo, diba, sabihin sa'yo na, pag failed ka na, pag dinecline na nila yung application mo, bigyan ka nila ng feedback na, nood ka ng English movies, enhance mo yung skills mo, makipag-converse ka araw-araw sa sarili mo, kahit sa bahay nyo, try mo mag-English. Parang ganun yung nangyari sa akin. Tas, ang start mo, na hindi ka natanggap. oh boy, madami akong decline noon. Okay. Sabi pa nga sa akin, parang yung papabilang kasi sa'yo doon, parang 1, 2, 3. Kailangan talaga yung pronunciation mo. Kailangan malupit. Kung bibilang ka lang 1, 2, 3, 4, 5. Dapat fluent ka dyan. Kaso nga lang boy, syempre sa bilang-bilang na yon, hindi pa rin naman talaga ako ganun like, kasi nga nagsisimula. Well, lahat naman ang nagsisimula. Kumbaga English Carabao kung tawagin. Pero doon mo na nare-realize, dapat pala
hindi ako nag-school bukol nung time na yun. Hindi siya, hindi, hindi siya pumasok sa akin na ganun eh. Paano pa? Parang, hindi ko na siya inisip ng ganun. Okay. Kasi, Pero kaya naman. Okay, yes. Kumbaga, kayang ma-achieve yung skills eh. Pero malaking bagay yung syempre. Sino bang hindi may pangarap na makagraduate? Boy, rebelde kasi ako. Okay. Kala ko, nung mga panahon na nagre-rebelde ako, akala ko para sa kanila yun. Akala ko pag hindi ako nag-aral, sige, bala kayo dyan. Okay. Legit, kala ko para sa kanila. Kala ko para magalit sila. Yung mga nagpapaaral sa akin. Yung pamilya ko, yung lola ko. Parang, pag hindi ako nag-aral, sila yung problema. Kasi, tigas ng ulo nito. Di ko nalaman na ako pala yung magdadala nun hanggang pagtanda ko na, ay, sayang. Sayang yung chance na may nagpapaaral sa akin. Yun nga. Yun. Pero yung time na decline ka sa first work mo, di ba may nagsasabi sa'yo na ito, ganyan, ganito gawin mo. Diba? Parang dun pa lang may something na binibigay sa'yo eh. Yung energy na yun. Ginamit mo siya na parang gasolina mo. Ginamit ko siya. Yung pagkakasabi sa akin na hindi ka matatanggap sa call center niyan. Sabi sa akin nun eh. Sabi, hindi ka matatanggap sa call center niyan. Walang tatanggap sa yung call center niyan. Ginamit ko siyang gasolina. Ay, ganun. Ginamit ko siya na, sige, galingan ko pa sa ginagawa ko. Nag-push ako kasi parang ang sakit naman nun. Parang, walang tatanggap sa akin dahil lang sa pagbilang ko ng 1, 2, 3 na, di ba? So, doon mas nag-enhance yung skills ko. Doon mas talagang English. Doon ako nag-build. Doon ako nag-umpisang mag-build. Doon ako, ayun ang pinakaunang-unang skills ko. Ganda. Na-adapt ko, na-build ko. English communication skills. Pero iba na mag-English to ngayon. Hey. Bigyan mo 1, 2, 3. Thank you for calling. Yeah. Pero yun nga, di ba? Pumasok sa isip mo na, pumasok ba sa isip mo na andito ka na sa proseso ng gusto mong buuin para sa future mo, ng pamilya mo. Parang, alam mo yun, nakikita mo yung vision mo ba na time na yun? Kung saan ka pupunta? Sa akin, malabo pa talaga. Okay. Yung mga panahon na yun, malabo pa. Ang gusto ko lang gawin nun, magkaroon ako ng trabaho, Okay. makapag-provide ako. Kasi, ang nangyari sa akin, parang, nag-a-apply ako. March, April, lalabas na. Lalabas na yung bata. Okay. So, March. Habang January ako nag-start. Parang mag-apply. si baby habang nasa tiyan pa lang. Oo. Ermat, naghahanap ka na ng work. Oo, kasi Grabe. saan nakukuha ang pampalabas Totoo. nun, di ba? Galing ka ng kalokohan eh, katarantaduhan eh. Wala naman akong, wala akong hassle. Hindi pa alam ng airmat mo, no? Hindi, alam na nila. Alam naman na nila. Simula nung nag-start na ako mag-apply, maghanap ng ikabubuhay namin. Talagang dun pa lang gusto mo na mag-grind eh, no? Oo. Siyempre. Hindi siya grind eh. Hindi pa, wala pang grind sa mindset ko nun. Wala pang something na, basta kailangan ko magkaroon ng trabaho. Sabi ko nga sa'yo kanina, crew ng Jollibee, crew ng McDo, papasukin ko para lang makapag-provide. Pero naisip ko, wala naman ako. Kasi madami naman nag-start doon eh. Pero naisip ko na, dito na lang sa call center kasi upo-upo ka lang, computer ka lang. Pag sa crew kasi, syempre, pagod-pagod ka talaga doon, nakatayo ka, linis ka, kung ano ka man. Mga cashier naman, babae. So, Anong taon yun? 2017. Ano ko nun? 19. 20 ako nagkakalabasan ng edad. 2017, anong year ngayon? 26. 9 years old na. 9 na. Ilang years? Oo, 9 na. Pero from 2017, from 2026, di ba? Oo. Paano mo masasabi na nakabuild ka na? Ngayon, boy, Meron ka na bang nabuild na maganda? sa akin, fulfillment sa akin yung mga bagay na meron ako ngayon eh. Hindi pa siya talaga actually built, as in built. Kumbaga, working in progress. Hindi ko pa na-achieve yung mga kailangan kong makuha. Pero, building ka pa rin. Building pa rin hanggang ngayon. Building pa rin. Hindi malabo, meron ka na rin, alam mo yun, meron ka na rin na fulfill. Oo. Iba't ibang bagay. Oo, kasi gano'n naman talaga eh. Kapag halimbawang may goal ka,
na-achieve mo na yung goal mo na yun, matik na mag-a-upgrade ka ng goal. Yes. Kaya nga parang, Kaya nga building merong ah, second floor. third Pero floor. pero may nakita ako na parang, kasi yung iba nakastick sa goal eh. Okay. Parang ang kailangan mong palitan, hindi yung goal. Kasi kapag may goal ka, nalilimit yung happiness mo eh. Mm. So, halimbawa, na-achieve mo na yung goal. Sobrang saya mo. Pero habang hindi mo pa na-achieve yung goal, kinikip mo siya eh. Hanggang ma-achieve mo yung goal, hindi pa ako pwede maging masaya. No. Kasi, Pero paano ka ba mag-isip? ngayon boy, ang ginagawa ko system. Like, yung, like system na kung, halimbawa, may gusto kong gawin, Mm. inuuna ko muna yung sarili ko na kailangan ito yung gawin ko, small things, para ma-achieve ko yung kailangan kong gawin. Pero hindi ako nakatutok sa goal. Nakatutok ako sa kung ano yung ginagawa ko araw-araw. Para pag yung halimbawang dumating, kasi pag yung nakatutok ka sa araw-araw na ginagawa mo na alam mong paparating dun sa goal na yun, ano siya eh, mas mafu-fulfill ka eh. Pag, halimbawa, isang araw may gusto ko lang maliit na gawin na bagay, Mm. tapos nagawa mo siya. Maliit lang. Sin sobrang liit lang. Kumbaga, hindi kakain ng 1 oras, 2 oras. Kailangan mo lang siyang gawin talaga na araw-araw. Pag na-build mo yung ganong klase ng mindset, pag na-build mo siya sa isang araw, halimbawa, pag sa isang araw, nagawa mo na yung gusto mong gawin na maliit na bagay, parang okay na siya eh. Fulfilled ka na. Kasi nagawa ko yung maliit na bagay na to. Hindi mo nare-realize na ayun pala yung kailangan mo para ma-achieve yung goal. Parang ano yan eh, di ba? Nagbibuild ka ng system muna. Parang inuuna mo yung foundation mo. Diba? Pero ayun yung isa sa pinakamahalagang bagay. Mga Build maliliit ka na muna bagay. ng foundation mo. Mm. Kasi once na build mo yung foundation mo na yan, mahirap ka na pabagsakin eh. Alam mo yun? Kasi Diba? na-build mo na eh. Nasa iyo na yun eh. Nasa iyo na yun. Diba? Next yan, ano na eh. Stability na lang ang gusto mong buuin yan after niyan. Mm. Diba? Pero, yun nga, 20 ano ka ngayon? 26, 20. Yun, pinabata mo. Bakit nagtatanong ako ng edad? Sinabi ko na yung year ganina kung ilang taon ako. Basta yun, 20s. Pero yun nga, 20s pa rin. Patrentahin na. Ngayon na lang yung clue. No? Akala ko kasi pag sinabing trentahin, pa-30 eh. Parang gano'n. 28, 29. Oh, Kasi trentahin, patrentahin. Yung pala pag, ewan ko, basta, ayun. Pero yun nga, trentahin na tayo. Oo, Ikaw lang. Oo. Sabi kasi nila, pag trentahin ka na, alam mo yun, parang nandito na yung ano boy? serious side ng pagiging lalaki. Ewan kasi ikaw kasi, parang ang nangyari sa'yo, parang naalala ko nun, parang sabi mo edad 20. Okay. Kailangan, sobrang mo na parang 20 kailangan meron ng ganito ganyan. Sinabi ko yung time. Dati, noon. Basta 20, basta sobrang focus mo na noon. Sobrang focus mo na siya. Kailangan 20. Meron na akong ganito. Meron na akong ganyan. Sa akin, syempre, hindi pa kasi ganun talaga sa akin. Naglalaro. Kahit sabihin nung meron na akong anak noon, nung mga panahon na ganun, nag-explore pa rin talaga ako eh. Tsaka trap ako boy. Trap ako pre. Pre. Built different pare pala to. Trap ako. So, trap ako sa rat race. Okay. Na kapag naging empleyado ka, na alam mo yun, yung monthly salary mo, sakto lang para bumalik ka sa kanila. Diba, every month, bigay sa'yo, sakto lang. Sakto lang yan. Para next month, babalik ka ulit. Bibigyan ka lang ulit namin ng sakto lang. Para hindi ka alis sa kanila kasi sakto lang binibigay nila eh. Yun. Ganun yung nangyari sa akin. Pero pinifigure out ko pa nung mga panahon na yun. Tsaka syempre, yun, pangangailangan. Sabi nga, pagkakaano ko sa sarili ko, na yung pag 20 ka na, pag 21 ka na, 1 years old ka pa lang sa tunay na buhay. Kasi yung 1 to 20 mo, aral ka eh. Aral, 'di ba? College ka, high school, college. Tapos mag-start pa lang yung buhay pag 21 ka na, yung talagang hustle, talagang ay kailangan ko na nito 22. Kumbaga, yung 1 years old mo pa lang na 21 ka, 1 years old ka sa tunay na buhay. 22, 2 years old. Kaya ngayon, hanggang ngayon, inaano ko na ay yung tunay na buhay ko.
10 years old pa lang, bata pa. Mm. Parang pwede pang, madami pang pwedeng gawin. Hindi naman natatapos dito eh, madami pang pwedeng gawin. Parang ganun. Non-stop no? Ako, Diba? Ako yung 20 ako, sabi Yan, mo na focus ako nun. Sinasabi kong focus ako na gusto ko ganun. Pero nung 20 ako, schooling pa rin ata ako nun. Time na yun. oo, aral ka nun, aral. Aral ba ako? Bulakbol. Oo, bulak. Bulakbol. Bukol Pero 20. Makakalimutin kasi ako. Mga Pero ganun. 20. Noon kasi naalala ko sinasabi mo sa akin, siguro mga 19. Siguro wala pa akong anak nun. Pero tangina kasi 7 years ako sa college. Mm. Alam mo yun, talagang Pero lupit. Kasi, di ba? ang tagal eh. Oo. Hindi, lupit. Talagang inaral ko yung college. Pero galing nun, boy. Kasi, di ba? Galing nun, pre. Galing. Kasi, alam mo yun, hindi ko rin masabi na sobrang focus ko nun. Ang daling sabihin na focus ikaw. Pero, deep inside, ang hirap i-apply talaga sa sarili mo. 20. Kasi, Kailan ka ba? Kailan dumating si baby? 25 na ako. 25 ka na. Oo, 25. Handa ka na nun. Ay, hindi. 24. Nanto na ba si Bolit? Pero handa ka na nun. Oo, ready na ako. Ready ka na nun. Plinano mo? Hindi. Same tayo. Same. Bigla na lang dumating. Bigla na lang. Wala rin family plan. Pero ready ka, like, so hindi ka ready kasi hindi mo siya plinano. Iba kasi yung pag plinano mo, ready ka, ay, eto, babe. Hindi. Ang sabi kong ready, pagkalabas ng baby ko, nung nakita ko yung baby ko, nakawakan ko, doon ko sinabi na, ready na ako. Okay. Sa talagang pagiging ama. Tatay. Alam mo yun? Young daddy rin no? Tayo na talaga. 24, 25? Pero yun nga, yung 20s ko, ang tagal ko sa college, alam mo yun, pero, andun na yung pinaka gusto kong, nakikita ko na yung vision ko kung ano ako. Okay. Nakikita ko na yung goal ko. May goal na ako noon. Pagpasok ko ng college ko, may goal na ako noon. Talagang, gusto kong tapusin yung college ko. Doon pa lang, starting na ng pinaka-pundasyon ko ng college ko. Tsaka, noon may business ka na rin noon no? Oo, yun. Sa pa yun. Talagang, sa car wash, no? Oo. Ano rin pundasyon din yun, boy. Oo. Pre. Pero tinignan kong ano yun, ha? Alam mo yun? Yun, yung kwento na yun. Yung bigla akong nagkanegosyo. Kasi, out of nowhere din yun, eh. Talagang binigay na lang sa akin ng tadhana, eh. Hindi pa ako ready nun. May negosyo kami, wala nagmamanage, nalulugi. Andun yung time na school bukol na ako, no? Nalululong. Sa alak. Pero lahat naman tayo dumating dyan. Siguro, hindi lahat. Meron ding ibang ayos. Sa alak. Sa alak. Pero yun nga, nung nag-start akong magnegosyo at na-realize ko na hindi na tayo pabata. Alam mo yun, nung time na yun, mga teens, siguro 17 ako nun, nararamdaman ko na puro na lang tayo tambay, cutting, alak, alak dito, alak dyan. Di ba? Wala na tayo, parang wala na nang nag-iisip ng maayos. Wala nang alam mo yun, nag-iikayat na, ibay naman natin yung mindset natin. Yung ano. Di ba? Galing yun, din. Na-realize ko, yung airpot ko, parang may binibigay sa akin na sign. Nagtatampo ko niya. Ito, negosyo natin. Walang gustong, alam mo yun. Nagmamanage o napapabayaan. Sayang kasi pinaghirapan din natin na itayo yun. Tapos mawawala. So yun na. Dumating na sa point ko na kailangan ko mag-step up. Tapos, at the same time, nare-realize ko na siguro ito na yung time. Pag nag-step up ako, siguro may iba na rin yung mindset ko. Alam mo yun, parang kumbaga, opportunity na rin na talagang, ay, walang gustong, ako na to. Kasi yung time na yun, yung putol ko, busy na sila sa
sa real life eh. Eh ako yung time na kailangan na mag-step. Tsaka kailangan ko nang eliminate yung pagiging ko eh. Easy go lucky ko na. Mga bad habits. Oo, yun. Isa pa yun, mga bad habits ko. Ayun na yung time na kailangan ko na talagang mag-step up. Kaya minanage ko yung car wash. At the same time, gusto ko nang tapusin yung school ko. Seryoso na, Oo, seryoso na. Kasi, ilang batch na eh. Na naiwan ako eh. Yung mga talagang kasabayan ko sa college, graduate na eh. Tapos yung mga lower batch ko, graduate na rin. Pag-graduate na ako, hindi pa graduate eh. Tapos yun, na-realize ko na maganda maging pundasyon talaga yung college. Kaya tinapos ko siya. Yun, after nung college, lumabas na yung baby ko. Doon na lumabas. Tapos, mas naging seryoso yung buhay mo. time na yun. Pero paglabas ng baby mo pre, anong pumasok sa ano yung na-visualize mo? Ano yung vision mo? Kasi sabi mo kanina, pagka pagbuhat mo nung anak mo, nakita mo na kagad, nakita mo na yung goal mo, nakita mo na kung saan ka papunta. Ano nakita mo? Like, business, magbi-business ako, tatayo ako negosyo. Yun, nandito na ako sa sa business mindset ko na, meron na ako noon, time na yun, meron na ako mindset na, na-build na, no? Oo, na-build na. Pero, hindi ko pa sabing, ready na ako. Kasi, panibagong challenge na naman yung pagiging tatay. Di ba? Oo, meron akong responsibilidad na ginagampanan. No? At the same time, meron din akong may panibagong responsibilidad na naman ako na pumasok, which is yung pagiging tatay. Kaya, ang dami kong responsibilidad na tinake noon. Nung time na yun, after ko ng college. Pandemic pa noon. Grabe yun. Talagang, hindi ko na alam. Ang gagawin ko nung time na yun. Kasi pandemic days yun eh. Di ba? Oo. Ang hirap makasurvive noon. Oo. Pandemic, 2020. Yung naipon ko sa car wash, syempre, nung papagpasok mo ng pandemic eh, lahat ng negosyo bumagsak. Oo. Di ba? Grabe yun. Di yung car wash, hindi na namin ni-renew. Kasi talagang, bagsak din talaga. Oo, Kasama. Wala na eh. Kasama siya na bagsak. Di ba? After nun, ilang months na yung baby ko. Oo. Hindi ko alam kung ano na mangyayari sa next month, next year. Kasi wala na akong negosyo. No? So at some point pala, parang nawalan ka din talaga ng, kumbaga, pag sabi mo kasi may vision ka na eh. Oo. Kita mo na. At some point, pagpasok ng pandemic, tanggal yung car wash na, kumbaga, parang lumabo. Paano na to? Oo, parang kita mo na eh. Okay na eh. Parang nakaset ka na sa goal eh. Tapos biglang pagpasok ng pandemic, parang wala na. Lumabo. Paano ako mag-start ulit? Parang ganun. Grabe. Meron akong nun eh. Last money na ipon ko sa car wash. Siguro mga 6 digit. Pero, yun nga, hindi natin alam kung kailan matatapos yung pandemic nun. Di ba? Hindi mo alam kung paano mo papaikutin yung pera nun. Di ba? Hindi mo alam kung hanggang kailan yung pera ko nun. Kaya, sobrang challenge nung time na yun. Ang labo, nung vision ko, lumabo. Pero yun nga, kailangan mo lumaban eh. Di ba? Parang back to scratch ako nun eh. Back to zero talaga eh. Yun, meron na akong experience sa pagninegosyo. Siyempre, pandemic. Ano ba mga kailangan natin ng pandemic days? Face mask, ganon? So, nag-isip ka kung anong pwede mong ipasok na negosyo? Oo. Kailangan ko paikutin yung pera ko eh. Okay, tama. Kasi last money ko, pag di ko pinaikot, magugutom yung mag-ina ko. Ikaw yung ubus. baby ko. Kakalabas na. Baby pa talaga. As in, baby pa.
yun, ang kailangan ng tao, yung time na yun, face mask, alcohol, Mm. di, Alcohol ka. nag-isip ako. Sabi ko sa baby mama ko, last money na natin to. Alam mo yun, pag hindi ko pa to pinaikot, mawalan tayo pambili ng Diaper. ng gatas. Di ko na alam kung saan tayo kukuha ng pang grocery rin natin. Oo. Eh yun nga, kalakasan ng face mask na eh. Yung bultuhan ng face mask eh, no? Oo. Tapos alcohol. Nung time na yun, Bibili ka ng face mask noon, no? Bibili ka ng face shield. Ang hirap na ng face mask eh. Ng face shield. Bili ka face shield, tubo ka piso, parang bibigay sa'yo $1,000,000. Parang kita ka $1,000,000. Pero gago nangyayari yung time na yun. Ang daming pinayaman nun, di ba? Kaya nga parang na-realize ko kung sino yung mga nagsisipag nung time nun, yung mayaman. Alam mo yun? Kung sino yung lumalaban nung pandemic days, yung mga gumagalaw, talagang biglang si boom. nagbo-booming. Hindi ako sumabay sa face mask tsaka sa face shield. Ang naisip ko, alcohol. Naghanap ako ng supplier. Ang hirap ng time na yun. Ang daming checkpoint Kailangan. Hirap ba? Like, Hirap. di pwedeng madami kang alcohol? Ha? Di pwedeng madami kang alcohol? Di. Pwede naman. Ang hirap lang maghanap ng supplier. Alam mo yun? Siyempre, ang daming checkpoint. Bawal ka lumabas. Mayroon kang gantong oras na lumabas. Oo. Di ba? Kailangan, pag lumabas ka, kailangan meron ka pang, may papakita ka pang ano yun? Pass. Gate pass? Gate pass, no? Isa yung pass na yun, no? Oo, di ba? Bawal lumabas. Dami. Kailangan may ID ka pa na no? Oo. Tapos, ano pa? Kailangan naka-costume ka pa. Costume. Face shield. Face shield. Para si Power Ranger. Pag lumabas ka nun, no? Ayun, nag-search ako sa Facebook. Dami kong dami kong nakahanap ka? Search nun. Oo. Alcohol supplier. From Manila, from Baclaran to, nakita ko sa QC. May factory sa QC. Siyempre, hinahanap ko yung pinaka-supplier. Di, talagang ko, travel ako pa, QC. Nag-coach ako talagang. Naghiram pa ako ng mga, mga gate pass. Travel pass ata. Travel pass. Isa ko nga naman yun, Naghiram ako ng travel pass para makabiyaya ko pa QC. Di yun, nakita ko na isang factory, no? Sabi ko, ito na yun. Swerte ko. Talagang factory siya. Talagang bibigyan ka ng... Bibigyan ka talaga puro box. Talaga meron sila gawaan ng alcohol. Okay. Nakakuha ako ng mababang presyo. Di lahat ng last money ko, Tinodo mo. Nagtira lang siguro ako ng last grocery namin. Okay. Good for 1 month. Okay, tapos pala the pa rest, rin. Binili ko ng box. Gawa ko ng page ko. Gawa ko ng marketing na ako nung time na yun. Talagang ako pa delivery boy no. Ikaw na. Well, ganun talaga. Syempre, noon. Nung time na one yun, man, diba? one parang business. No? Talagang tulak ka eh. Tulak dito, tulak doon. Talagang, alam mo yan. Non-stop yung ko nung pagbenta ko nung. Pa ako nung. Naghanap ako ng reseller ko nung. Para mas lalong mababili. Yun, Nag-click siya. Oo, meron. So, doon ka parang pandemic tumulong din para makapag-supply ka ng alcohol. Oo, doon din. So, yung last na puhunan mo nun, boy, like yung naipon mo, talagang, ay, okay to Hindi mo alam kung kailan, kasi pandemic pa rin eh. Kumbaga, ako bibili pa rin ako ng alcohol noon kasi pandemic pa rin, paiigutin ko pa rin sa alcohol. Ganun ba nangyari? Natapos na yung pandemic, tapos, ay, saan ko naman to ilalagay ngayon? Yun. Dumoble ba? Like, kung yung puhunan mo parang... Dumoble. Dumoble. Talaga? Doon ko rin talaga nare-realize na. Madali lang. Grabe yung pandemic. Pero kung lumalabang ka talaga sa buhay, talagang merong babalik. Okay. Alam mo yun? Diba parang mindset ng lahat? Parang katapusan na eh. Mga wala nang Dami nagsasara eh. Mga diba? Nagsasara noon. Pero parang wala nang... So, kailangan pala mataba utak mo noon, no? Oo. Parang ganun.
kung titignan mo rin yung mga nangyari nakaraan. Diba? Ang dami nang dumaan nito sa totoo lang. 'Di ba? Pero yung mga ang nakaka-survive yung mga lumalaban. Mga mataba utak. Oo, yung nag-a-adapt, 'di ba? Yung talagang kahit may pagsubok, nagmo-move forward pa rin. Ayun, after ng pandemic, doon na natapos yung alcoholic, you know? Kasi wala na, pumasok na eh. Oo. Pero doon nga, na-realize ko na lahat ng nag-create ng business nung time na yun, lahat nag-booming. Ang nag-number 1, number 2 nung na naging demand na business clothing, 'di ba? 'Di ba? Ano pa naging yung mga food Pagkatapos ng delivery. pandemic, Number 1, food delivery. Pagkatapos, Diba? kasi pandemic, syempre, bawal lumabas. So, hook yung mga talagang papadeliver mo. Doon din ako natutong umorder sa food app eh. Dati di naman ako na-order. Pero dahil nga, pwede na, tsaka ano na siya, yun, dun. Nag-booming yung food delivery business eh, di ba? Hindi. Pangalawa, clothing. Di ba? Clothing ka. Tapos yun yung kalakasan ng Shopee. Di ba? Shopee, wala pang mga ano nun eh, no? Doon ko na-realize na yung time kasi tayo na kabataan natin, mahilig tayo gumawa ng damit eh, di ba? Nag-organize tayo ng damit. Damit. Diba? Pang grupo, pang piyesta, pang mga grupo-grupo na, ay, print muna natin. Tapos heat press pa nun, hindi pa silk screen yun eh. Heat press na transfer it ata yun eh. Ayun, yung time na yun, doon ko na na-realize na mahilig ako sa ganito. Gusto ko nga i-apply. May opportunity. Pinasok ko, ginarab ko. Di yung naipon ko sa alcohol, ayun yung pinangpuhunan ko. Sa damit. Oo. Sa clothing ko. Ayun, nakapag-create ako ng small business ko. 2020. 2019, pandemic eh. Just 1 year. 2021. Okay. Yan, nagki-create na ako nun. Ang dami ko ring ups and downs sa sa clothing business, industry na yan bago ko maka-establish ng maganda-ganda. Yun, last money ko sa alcohol, tapos naka-apply ako ng maliit na store, tapos nagawa ako ng silk screen, small room lang, pinagkasya ko rin. Diba? Andun ako. Tambay nga kayo rin. Andun ako. Tapos, doon na nagtuloy-tuloy. Printing para sa mga clothing brand owners. Oo, yes. Doon ko na nare-realize na eto na, lumilinaw na ulit yung vision ko. Alam mo yun? Oo. Sa clothing, no? Pagpasok ng printing o pagpasok ng clothing? Pagpasok ko ng clothing, yun, parang pinagsama ko na eh. Sabay na. Pagiging manufacturer at the same time brand owner. Ayun, doon na lumilinaw nga yung vision ko ulit. Tsaka doon ko na-realize parang pag may gusto ka talaga sa isang bagay, tapos pinukusan mo, tapos binigyan mo talaga ng time, talagang all in ka. Talagang maganda yung magiging result. Pero speaking of building something, kasi kasi parang ang nangyari ngayon, ang pinaka nag-success ka, isa yan sa printing, sa pagiging manufacturer, sa pagiging clothing brand owner. Paano yung proseso nung kasi bukod sa kung saan ka nag-success ka rin naman sa alcohol, kasi alcohol eh, di ba? Doon lang tayo natalo sa car wash during pandemic. Kasi kailangan isara eh. Tapos no choice ka na. Pero kumbaga nag-isip ka ng kapalit, which is yung alcohol. Paano, kasi building something na yun eh. Paano pumasok sa isip mo? Paano iniisip mo ba agad end goal? Kailangan kong pumera? Parang paano pati yan sa clothing na paano yung end goal na, paano mo siya binild? Paano mo siya ni-start? Yung mindset mo ng mga panahon na yun. Sinabi mo lang sa akin, ay nakikita ko nagkaliwanag ulit pagpasok ko ng clothing. Paano yung
inisip mo ba step by step? O ano lang, basta tira lang ako, alam ko yung end goal. Talagang inorganize ko siya na maganda. Okay. Alam mo yun? Kasi, Nilatag mo, no? oo, hindi rin basta yung time na yun. Kailangan talagang wala kang sasayangin. Di ba? Yung pera ko yun, talagang galing sa pinaghirapan ko. Oo. Talagang, alam mo yun, talagang nilatag ko siya na talagang may patutunguhan tong maganda. Tapos, nagplano ko. Pati brand name ko, ang tagal kong iniisip yun. Tapos, one step at a time lang. Alam mo yun. Tapos, bigay lang ako ng bigay talaga ng oras sa kanya. At the same time, daddy's duty. Yun din, nagpa-inspira sa akin talaga na galingan pa sa buhay. Nawawalang oras na maganda. Teka, bibigyan kita 1,000 mamaya. Isa mo to. Yun nga. Bibigyan ko lang 1,000. Magantay ka dyan. Tapusin mo, 2 oras ha. Pero yun nga. Yo! Welcome back sa Built Different, pare. Kasama ko pa rin ang aking tropa. Walang iba. BDP. BDP. Built Different, pare. So, Yun nga. yun, kanina. It's all about building something. It's all about building something. Explain natin kung saan tayo galing. Anong pinagdaanan natin bago tayo maupo dito. Dito ngayon, Diba? no? Dito tayo. Di ko rin, ngayon ko lang na-realize na nagpo-podcast tayo. Yung pagka-story ko na parang, oo nga no, nandito na tayo sa proseso, kagaya ng sinabi ko kanina, sa system, di ba? Nasa system na kailangan natin to ipasok sa kung anong ginagawa natin kasi nagbi-build tayo ng something. And speaking of building something, hindi mo lang siya pwedeng alam mo, planuhin. Oo. Kailangan mo execute. Yes, apply talaga. Apply. Kasi nag-usap tayo na nung nakaraan tayo nag-usap na kailangan natin to kailangan nating lumabas. Kailangan nating i-share kung ano yung meron tayo, kung ano yung pinagdaanan natin kasi syempre bukod sa sariling journey natin yun na mababalikan natin to. Pag medyo umidad-edad tayo, sabihin natin na karatay na tayo tapos babe, paabot na ako ng cellphone ko, panoorin ko lang yung sarili ko. Di ba? Meron ka ng proof. Meron ka ng footprint sa social media na kapag in-upload natin yan, di na yan mabubura. Yes. Tsaka yung goal natin bago natin in-start to di ba? Naging, ang bilis ng pangyayari. No? Ngayon, nandito na tayo Pero nakakatuwa. Kasi talagang gusto natin yung gagawin natin Ngayon, ginagawa na natin siya. Parang kanina yung sinabi ko kanina na end goal, yung nakikita natin. Yes. Parang building something. Paano ka man nag-i-start? Paano ka mag-i-start? Kumbaga yung sinabi mo sa akin na, eto sabihin ko na, nagbe-build kami ng something, gusto naming lumabas sa mga lungga namin. Gusto namin ma-share yung kung ano yung, gusto namin magkaroon ng boses, gusto namin ma-share yung kung ano yung insights namin sa buhay para syempre, hindi lang para sa amin, para sa mga susunod na yapak ba? 'Di ba? Para sa mga taong kailangan ng, kasi halos nandiyan naman na lahat, kailangan mo lang ng guideline. Dami. Pagkasabi mo sa akin na pagka-open up, bumukas yung ano ko na, sabi ko, grabe yung pinapakaya mo sa akin, pre. Grabe yung pinifeed mo sa akin na hindi siya imposible. Diba? Kasi ang dami ring katulad natin Hindi lang tayo Alam mo yun, kala mo tayo lang yung nag-iisip ng ganito. Siguro, hindi lang talaga naririnig. Hindi nakikita. Kaya ito, andito tayo.
Oo, nandito Kaya, tayo. Nagbibuild pili ka tayo na ng lang. something. Oo. Kung sila o tayo. Oo, kumbaga, kailangan mo simulan eh. Mm. So, ito na yung pinakasimula ng ginagawa namin. Yes. Hindi lang to umpisa, hindi lang to first episode. Susundan pa namin ito ng susundan. Eventually, makaland kami ng mga, syempre ng audience, ayan, yung sa mga nanonood. Sana, supportahan nyo kami, no? Matik. Pero, yun nga, gusto namin mag-share at the same time to inspire. To inspire. Di ba? Hindi to like pure motivational, pure share lang namin, genuine kung ano yung ano. Kasi hindi lang to nag-uumpisa at magtatapos sa podcast. Gusto namin makapag-share ng, alimbawa, sabihin na nating a day in a life. Diba? Kasi, sabihin na natin yung mga taga-ibang lugar na wala sa Metro Manila. Hindi lang naman Metro Manila yung makakapanood sa atin eh. May makakapanood sa atin na ibang lifestyle. Masarap mag-build ng brotherhood dito, Yun. Isa pa yun. Alam mo yun? Kasi talagang kung titignan mo bawat istorya ng bawat isa, ang daming challenges eh. Na hindi na kikwento or hindi natin alam. Kailangan pala ng marinig nito, matulungan, may ma-share para, alam mo yun? Ito kasi yung something na ngayon, alam nyo naman, na putok yung AI. So ngayon, pag nagtanong ko sa AI, hindi nila ma-share to. Kasi walang gantong storya yung mga AI ngayon. So, wala. Gusto lang nating ipakita kung anong meron tayo. Yung mga struggle. Yung kung ano mang meron tayo. Ma-share lang ba? Makapulot lang ng... ma-share lang. Mabigay lang. Mga insights. Kasi boy, feeling ko, yung mga pinagpapala, hindi naman, kumbaga, kasama siya sa journey kasi ang pumapasok sa isip ko, ang pinaka rason kung bakit tayo nandito is all about experience. Yes. Diba? Pag nalagay ka sa mundo, kailangan mo ma-experience. Tsaka may reason bakit nangyayari ito eh. Kung bakit tayo nandito eh. Diba? So sa akin, pag sinare mo yung sarili mong experience, feeling ko, parang sinishare mo sa labas yung sarili mong experience eh. Kaya pansinin mo, yung mga nag-share ng experience, ng entertainment, na binibigay nila yung mga kung ano nangyayari sa vision nila, sa ano nila. Mas sila, mas ahead of the game sila. Totoo, lalo diba? na ngayon. Oo. Diba? Kailangan mo lang, kailangan mong mag-umpisa. Kailangan mong, syempre, hindi matakot sa camera. So, tsaka yun. Huwag ka lang matakot sa sinasabi ng iba. Isa pa yan. Yun. Kailangan mo lang din talaga bigyan ng time. Para ma-execute mo lahat. Built different pare, kumbaga. Parang, ikaw, paano ba pumasok sa built different pare? Paano mo siya ma-explain? Ang built different pare. Kasi, nag-come up tayo sa ganung branding. Ikaw, para sa'yo, for you, paano mo siya ma-explain? Bakit tayo nag-come up? Kung titignan mo, napakalalim eh. Pero, broad siya, no? Vague. Pero kung, yun nga, tayo, mga lalaki, ano tayo sa responsibilidad sa mga challenges, di ba? Kaya, kailangan nating, alam mo yun, gawan ng magandang way, di ba? Bawat isa, para matulungan natin yung bawat isa rin. Kaya natin ginagawa to. Yun nga, build different kasi kanya-kanya, no? Oo, kanya-kanya. Iba-ibang gawa. Iba-iba. Oo. Yun nga, yung challenges, kung paano natin siya tama. i-resolve or paano natin siya iti-take. Di ba? Kasi sobrang dami. Kanya-kanya. Tulad yan, tayong dalawa na lang sa base sa pinagkwentuhan natin kanina. Built different. Kasi magkaiba tayo, boy. Pre. Magkaiba tayo ng pinanggalingan. Kanya-kanya. Walang straight line eh. Kumbaga walang, kasi yung iba, iniisip, parang katulad na lang sa ibang circle of friends na yung isa sinasabi, kasi ganto din naman ako. Papasok sa isip mo na, ganyan na siya. Ganto na yung isa kong tropa. Kasal na yung isa kong tropa. May anak na yung isa kong tropa. Ako,
ano pa rin ako, alak pa rin ako. Araw, gabi-gabi pero ako nag-aalak, nag-iinom pa din ako, pampatulog ko pa rin 2 bottles of Red Horse. Parang May- gusto natin bigyan ng magandang mindset. Oo, may isip mo siya pero at the same time, boy, pre, at the same time, pumasok din sa isip ko na, syempre, luluwa na sa'yo lahat ng lahat sa'yo ng social media eh. Yung parenthood, yung mga quotes, yung mga kung ano-anong motivational shit na, 'di ba? Pero at some point nakakatulong siya eh, katulad ng pag sinabing hindi naman straight line, hindi naman racing yung buhay eh. Ang ka-race mo is yung sarili mo. Kasi sarili mong buhay yan eh. Kung akala mong isang straight line lang yan, hindi, may sarili kang path. Yun nga, yung pinag-usapan natin kanina, sobrang daming struggle. Mm. Pero, at the end of the day, nagawa natin. Mm. Alam mo yun, nagawa natin ng paraan para makasurvive. Mm. Di ba? Yun eh. Mm. Di ba? Though hindi siya, yung struggle, hindi siya natatapos eh. Oo, hindi talaga. Hindi siya Pero, matatapos. tinatry natin, pinupush natin yung self natin. Kailangan mo lang Oo. parang gumawa ng, kung ano yung makakapagbigay sa'yo para ma-resolve yan. Oo, yun. Katulad ng, paggawa ng mga maliliit na bagay, tapos, hindi mo alam na malaki pala yung ibabalik sa'yo Oo. nun. Kapag, Malaking pag para result sa'yo na. na. Pag para sa'yo na talaga. Kasi, hindi mo makikita eh, hanggat hindi mo siya ginagawa. Totoo. Pero yun nga, build different. Ano ba yung pinaka magandang iparating natin sa kanila? Sa build different, pare. Kumbaga, pinaka-message, no? Oo. Sa akin, wala naman din talaga akong gustong iparating eh. Kasi, pag halimbawang may gusto kang message na isend sa kanila, parang mas iba-iba ng tanggap eh. Oo. 'Di ba? Sila Yes, sabihin nila, ay, oo. Di ko kaya yan. mga Parang iba to. tsaka mga alpha male shit to, Oo, parang mga ganon. ganun. Sa akin gusto ko lang maging genuine kung Oo. kung ano lang din talaga ako, yun lang din yung ibibigay ko. Yes. Kung Yun nga, to share and to to inspire share. din, di ba? Kung may inspire. Kung Oo. may mga mambabash, Yes. Pero nandito kami dahil hindi kami, alam mo yun, hindi kami perfecto na. OMC. We're trying pa rin, di No, ba? we're trying. Alam mo, kahit ngayon, Yun ang naman sa dami pa araw-araw. ring struggle. Alam mo yun? Tama kasi. Kahit na sobrang established ka na. Ngayon, nandito kami. Kasi gusto rin namin magtulungan. Gusto natin Oo. mag-build. Yun din yung Oo, pinaka-top. Gusto namin mag-build, brainstorm, maibigay lahat. Yun din, para sa family namin. Oo. Di ba? Yun talaga. Yun talaga. Yun naman ang pinaka-punot dulo ng lahat, pamilya. Pamilya. Kung paano ka magpo-provide, kung paano mo maibibigay yung gusto nilang buhay, kung paano paano mo sila mapapakain? Totoo. Paano mo sila mapapakain? Sobrang Kailangan daming naliligaw ngayon. Tsaka kung titignan nga natin yung time na yun, talagang naligaw din talaga tayo, Oo. di ba? Oo. Parang gusto natin makatulong, makapagbigay ng mindset talaga na maganda. Alam mo yung kahit papaano. Kasi sa experience nga namin, di ba? Tsaka yun. Sana makabuo at makaupo kayo rito. Oo. Kasi Diba? yun ang maganda kung sakali sa mga susunod. Gusto ko Oo. sana, pre. Gusto ko sana, pre, sa mga susunod, gusto ko marinig yung boses ng iba. Oo. Halimbawa, paano kasi hindi lang naman tungkol sa atin tong dalawa eh. Oo, totoo. Kumbaga, okay, building something tayong dalawa Mm. sa ngayon. Pero maganda yung, alam mo yun, makapag-guest tayo ng Oo. someone dito. Tsaka masarap, may natututunan ka sa iba. Yun. Di ba? Yun din yung kailangan eh. Meron nga rin akong, na fina-follow na something na kailangan mo ng brotherhood eh. No. Hindi, kaya kung mag-isa kayong gumaganap ngayon sa buhay, may mga tropa kayo na siguro hindi nyo nakakabatian, hindi nyo nakakasama masyado kasi may mga kanya-kanyang buhay na eh. Yun. Siguro, panahon na rin para kumonekta kayo sa kanila kasi, kailangan mo sila. Para sa point of view nila kasi hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Kasi kapag ikaw lang mag-isa, sarili mo lang yung nakikita mo eh. Pat mo lang yung nakikita mo. Unlike pag may tropa ka, makita mo yung pat nila na makapag-share kayo, Tsaka malay mo, yung time na nagkita kayo ulit, noon,
Katulad nung atin, di ba? Last week lang. Kasi kami, bihira na lang kami magkita ulit eh. Tuwing may okasyon na lang eh. Piyesta, ganyan. Binyagan, may bagong anak. Eh, yun pala yung time. Di ba? Kaya nangyari yun para lahat may rason. Oo. Siguro, susi Si pare. si paring Bien. Susi niya rin ako para mag-work. Magsusian tayo. Oo, magsusian kami. Ganun din. So, hanap kayo. Kung hindi kayo hanap, nandyan na yan. Ang hirap. Pero mahirap din talaga mag-isa. Alam mo yun? Mas masarap meron kayong kasama. Para meron kayong ibang blueprint. Hindi lang sariling blueprint nyo yung inaaral. Lalo na pag malaki yung goal nyo, Oo. kailangan nyo talaga ng kasama. Mag-build na maganda. Diba? Kasi si Mr. Beast nga parang bago siya natuto sa YouTube, sinasabi niya na kung mag-isa lang siya, nagwo-work, isang utak lang yun. Oo. Pero sabi niya, nakipag-collaborate siya sa parang 4 sila, 3-4 sila, na isipin mo naman yung 4 na utak na nagwo-work ng 24, hindi sila 24/7, pero sabihin na nating office hour, nagwo-work ka mag-isa. Isang utak lang yun. Kung 4 kayo, times 4 ka agad yun. Totoo. So tayong dalawa, times 2, di ba? Totoo. Kasi dalawa tayo nagbibigay ng output. Ganon din sa tropahan, ganon din sa circle. So umpisahan na natin, siguro ngayon, nag-uumpisa tayo, dalawa. Sama natin yung iba nating mga tropa. Sama nyo yung iba nyong tropa, isa-isa lang. Kasi mas marami, mas maganda. yan. Diba? Sino bang mga example na si Malupiton. Yun, di ba? Matik. Yun yung mga katulad na tinatapik namin na yung mga dating kulokoys na circle of friends. Pero tignan mo na sila ngayon. Nag-uumpisa sila sa mga... Yun talaga, built different pare. Yun talaga. Built different, no? Lintik. Kumbaga, nag-umpisa lang yun kasi nanonood din ako ng mga podcast ni Malupito na yung mga guesting sa kanya na. Nakita mo yung... Umiiyak pa yun eh. Nakita mo yung pinaka-start nung pagbablog nila. Talagang pangit luma pa yung cellphone. Low quality. Pangit yung camera, no? Makikita mo talaga nagtitinda siya nagtitinda siya, naka full suit siya o professional looking siya. Tsaka talagang sobrang natural nila eh. Talaga natural. Kung ano yung ginagawa nila sa real life ng pagkakaibigan nila. Na-apply nila sa lupit. Diba? Sa camera. Ayan ang malupit. Idol yun si Malupit. Kaya nga malupit eh. Malupit. Yung pala yung pangalan ni Malupit. Shoutout sa'yo. Sana makaupo yun dito. Makakaupo yun. Yung mga goal. Provider yun diba? Lupit din mo kasi. Provider. Ayan ang from scratch talaga. From nothing to something. From nothing to something. Talagang may binild. Parang titignan mo nga, parang imperyo na yung nabuild niya. Talagang parang kung titignan mo, hindi na basta babagsak. Pero makikita mo sa kanila na pag yung mga vlog na hindi yung mga skit nila, pag yung ibang mga tropahan niya na nagva-vlog, dun sa lugar nila, hindi ko alam mo sa lugar nila, sa Cavite to banda sa Paliparan, basta kung saan man. Sobrang natural na rin ng mga tao sa kanila Like hindi sila sikat na sikat sa mga taong nakapaligid sa kanila, pero grabe yung na-build nila. Grabe. Tignan mo na sila ngayon. Mainstream na. Yun ang goal, no? Yun ang goal talaga. Kaya kung magbibuild ka, dapat yung pinakamataas na agad. Pag nag-aim ka, pinakamataas na. Sagad mo na, no? Sagad mo na. Tapos isipin mo na lang kung paano. Kung saan ang darating Ayun yung sinabi ko kanina na kapag may something na gusto kang i-build, isipin mo yung outcome, isipin mo yung feelings na mararamdaman mo. Pag nakuha mo na yun, pag nandun ka na sa punto na na-claim mo na kung ano yung gusto mong i-build. Sarap. Tapos, kusa na ang darating yung how to. Totoo. So, ganun siya. Ganun siya nag-work Lahat yan siguro lahat yan na na natin na-feel na natin sa mga maliit na bagay. Diba? Hindi lang natin tinitignan as achievement. Pero achievement na pala yun. Diba? Yun din. Isa pa yun na ang dami. sa mga achievement. No? Pero yun nga, hindi na tayo pabata. Habang tumatanda tayo, pahirap din ang pahirap yung buhay. Diba? Kaya kailangan upgrade din tayo ng upgrade. Tsaka, laban lang. So, itong binibuild natin na something na nagpapakita tayo sa labas. Like, kasi nandito tayo sa loob Nandito tayo sa sarili nating circle. Nandito tayo sa sarili nating lungga.
Gusto nating lumabas, gusto nating makita, gusto nating magkaroon ng boses, gusto nating marinig, gusto nating mapanood. Paano siya nag-come up? Like, ay, ano ba to? Kailangan kong lumabas kasi kailangan ko na makita, kailangan kong Hindi, siguro, ito yan napipil natin. Naramdaman ko yan. Mike. Parang meron tayong kakayahan na, alam mo yun, kaya natin kaya naman. Oo. Kaya naman, no? Parang, gusto lang din nating lumabas sa comfort zone natin Oo, kasama yun. At gusto nating Scale. yun, isa yun. At gusto natin talaga to inspire talaga. To inspire. Oo. Hindi mo rin kasi masasabi. Kasi yung, halimbawa, yung mga nagra-rap. Oo, Diba isa sila yun. Omar B. Oo, yung idol. Lumalabas yun, di ba? Lumalabas sila, naglalabas ng rap. Mm-mm. Ngayon, may mga nagme-message sa kanila na sinagip mo yung buhay ko. Oo. Sinagip ng rap mo Yes. yung buhay ko. So, Oo. hindi natin ayun din siguro yung goal na ang sarap sa pakiramdam na pag may nagme-message na sa'yo. Yes. Uy, yes. salamat Mm-mm. No? Yun din yung isa. Ayun din, Feeling napipil ko- natin Yun. Sa akin naman, parang, Naging siya, instrumento ba? ganun Diba? sa. Mm. Sa akin naman, parang, ang sarap lang din na ganito. Document mo Mm. yung buhay mo. Mo. Yung Yes. lives. Sabi ko kanina, nakahiga ka na. Mm. Panood naman ako bago ako pumikit. Mm. Parang, pwede mo siyang mabalikan. Oo, yes. Ito pa isa, unlimited storage. Pag halimbawa in-upload natin to sa YouTube, tinanggal natin to sa cellphone natin, wala na sa cellphone natin, yung storage nasa YouTube na. Pag life hack din siya Oo, Diba? Totoo. Kasi may storage ka kahit gaano pa kahaba yan, kahit 4K resolution pa yan, sabihin na natin 30 gig, 40 gig, pag in-upload mo sa YouTube yan, kay YouTube ng storage yan, wala na sa cellphone mo yan. Kaya parang, sarap din na bukod sa nagbabahagi ka, bukod sa documented yung buhay mo, ang sarap din na may unlimited storage ka. Pero 'di ba? Kaya tayo talaga nandito. Mhm. Dahil may nag-push sa atin 'Di ba? Alam mo 'yun? Kaya eto kami ngayon, talagang hindi namin alam kung ano ang mabibuild namin sa dulo. Pero Figuring out. oo, Oo, 'di ba? Pero nandiyan yung vision. Oo, totoo. Hindi namin to basta ginawa lang or trip lang. Talagang parang may tawag dito. May purpose 'di ba? Anong vision mo? Anong na-visualize mo? Ang Ending. visualize ko na. Sports car, no? Hindi, Ay, sarap nun. hindi, magandang makakagawa tayo ng magandang community. Okay. Pinaka-goal ko talaga dito, makabuild tayo ng isang magandang brotherhood. Alam mo 'yun? Like, brotherhood sa labas. Oo, na nagtutulungan. Alam mo yung movie na Forge? Ano ba yun? The Forge? Hindi. Ganda yung panoorin mo yun. Sige, panoorin ko. Parang yun Christian movie. Nagbibuild sila ng malaking movement. May movement sila about Christianity. Tapos, at the same time, mastering manhood. Yun yung pinaka gusto kong, parang yun yung gusto kong goal. Ganda. Ganda Kaya, yung ganun. Gusto ko rin mag-step up sa gantong bagay. Makalabas sa Oo. lungga. Makalabas sa ano. Yun. Napakaganda. Sobra. Pag maraming ganong lalaki, alam mo yun, ang daming ganong mag-isip, di ba? Lalo na ngayon sa hirap ng buhay, di ba? Taas ng gas Lalo na kung tatay ka, iisipin mo yung magiging future ng anak mo, di ba? Kaya kailangan natin mag-build ng maganda para sa future nila. Kumbaga blueprint din to para sa kanila no? Oo, totoo yan. Pag halimbawa na plansya natin to ng maganda. Bakit ba namin ginagawa to? Para kanino? Para sa pamilya, Yes, para sa anak. lalo na sa mga anak natin. Mismo, Hindi na nga, sabi ko nga sa baby mama ko Hindi na to para sa akin Para na to sa anak ko Lahat ng ginagawa ko para sa anak. Sa anak Blueprint, natin. Para diba? si Kong TV may
mga upload siya na may mga hidden message Okay. sa anak niya. Mm. So parang ganun Galing din, eh, no? no? Oo, Galing, lupit nun. Mm. Nag-upload siya. Parang yung recent upload niya, tinitraining niya si Kidlat na mag binila niya ng laruan. May Okay. mga face May mga act 1, Oh. kung ano man yung gusto ng anak niya, anak ni Kidlat. Tapos, kinip niya, hindi niya binigay. Binigyan niya ng Kong TV money na nakaganon. Oh. Yung payaman something na ano. Tapos, tinuturuan niya na, sige, bago ko bigay sa'yo yung pera, magugas ka muna ng plato para mabili mo yung laruan binili natin. Galing. Tapos sa dulo, galing. Inano niya pala na, ganon din pala yung buhay. Mm. Ganon yung buhay na, kung may gusto ka, kailangan mo siyang paghirapan. Tapos, dadanas ka ng struggle, Oh. mako-confuse ka, Mm. uulitin mo lang ulit. Mm. Tapos doon sa dulo parang illustrated by Kidlat. Parang Okay. tapos may hidden message, Kidlat, Tokyo, ganto ganyan. Galing. Sa buhay. Galing! Taba ng utak. No? Oo, sobrang taba ng utak. Yun Which is din. mapapanood ni Kidlat yung paglaki Oo. nila, mas maintindihan nila yun. Ganon yung goal Oo. na may message ka. Mm. Diba? Na kung- Lalo na para sa anak mo. No? Galing, taba ng utak. Napakasarap, Sobra. no? Sobrang taba ng utak Di niya. ba? Lintik. Ano na lang. Paglaki ni Kidlat. Di ba? Mababalikan at mababalikan yun. Tsaka, Tsaka hindi lang isa yon, may mga episode kasi kada nag-upload hindi man sana recent. mapaupo rin natin Si Boss, Kong TV si Bossing, rito. no? Bossing. Bossing. Hirap mapaupo nun eh. Hindi. Yun ang goal. Yun ang Diba? goal. Si Ninong Ray nga, nahirapan Yeah, sa kanya eh. oo. Pero malay mo, di ba? Yun ang goal. Dahil nga diba? meron tayong malaki na, sabi mo nga kanina, Mm. na meron tayong, kung gusto mo build mo na yung malaki. Oo. Kung Kasi- gusto mo mag-aim, yung mataas na. Di ba? Yung mataas na, yung di ba? Bakit hindi? Bakit hindi? Bakit Yun lang yun. Bakit hindi? Bakit hindi? Diba? What's stopping Kong TV from sitting with us? Di ba? Tayo, si Kong TV, ganito rin nag-start yun eh. Diba? Oh. Wala nag-start na nandun ka agad sa Oo, sa tuktok. diba? Anong masasabi mo sa... Kasi ayan, si Kong TV, nagugas ng plato yan. Nagugas ng plato, nag-video, Mm. ano-anong kagaguhan, kung ano-anong pinagagawa noon. Kumbaga tinanggap niya muna yung pagiging mukhang tanga. Oh, okay. Kasi magmumukhang tanga ka talaga sa mata ng iba. Yes. 'Di ba? Pero wala tayong pakialam ron. Yun. Kaya nga anong point of view mo sa kailangan ba muna nating hindi, kailangan parang paano ko ba explain to? Ganun ba talaga? Pagmumukhain mo hindi ko ano nang maayos. Pagmumukhain mong katawa-tawa yung sarili mo. Ganon. Siguro pero point of view na lang din ng Mababang mindset. ng audience, Sa tingin ko, point of view ng mababang mindset. ng mababang mindset. Oo. Pero kung alam mo yung character na gusto mong i-feed sa mga viewers mo, kung yung mga viewers mo nakakaintindi sa ganong pag-approach nung nagbablog, di ba? Kasama yun eh. Oo. Alam mo yun? Oo. Para nabigay mo yung gusto mong message. Kasama talaga yun. Tatanggapin mo yung kung anong gusto nilang sabihin, pero at yung mga pangit na kumbaga pwedeng wala kang paki sa kanila, pwedeng may paki ka sa sasabihin nilang pangit para mag-evolve. May paki ka sa mga sasabihin ng mga magaganda para mag-evolve. Tas yung mga pangit, pwede mo silang pansinin, pwede mo silang wag ng patulan kung mababash at mababash ka. Pero at the same time, feedback din kasi. Feedback din kung sakaling, ay, pangit ang trip nyo. May mga ganun kasi minsan, ewan ko na, yung out of nowhere lang, parang katarantaduhan lang din yung sasabihin sa'yo. Pangit ang trip nyo. Ano ka, ganito, ganyan. Pero sa tingin ko, hindi na kailangan bigyan ng energy yun. Yung mga ganun. Sabagay yan, yung sa mga... Piliin mo na lang yung mga taong bibigyan mo ng energy, di ba? Pero kung maganda naman din, at some point na like criticism, pwede siguro, no? Okay. Pwedeng good criticism. Oo. Ay, ito yung... Pero yung... Lalike ko yan, ganun lang. Thumbs up. Pero yung pure bash, Pero yung mga keyboard warrior, yung mga typical dito sa Pilipinas, tsaka lintik, kasi na-experience siya na-experience siya ng ng mga nagra-rap, mga nagpe-flip top. Hindi, ang dami ko nakita eh. Mga sikat, mga mainstream, kung paano nila i-handle yung Yung hate. yung hate.
pati yung kasi hindi mo mawawala yan eh. Oo. Once na pinasok mo 'to, Oo. once na nagpakita ka ng ano, sa camera Oo. ng ikaw, hindi mo mawawala yan. May Depend- masasabi at may masasabi. masabi yan. Depende na lang kung paano mo iti-take yun. Oo. Kasi pag pinansin mo pa yon, no? Pero meron din talagang iba na hindi kinakaya eh. Tulad yan. Oo, Kaya yan, sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko rin sa'yo. Sinasabi ko sa'yo sa flip top ito. Sa flip top. Kay Poison 13 yung pinaka ano. Kasi Oo. ano siya eh. Kumbaga, hindi siya ganun kagandang lalaki. Madaming na ano sa kanya. Madaming nambaba siya kanya. Tapos dinadama yung pamilya. Dinadama Okay, yung okay. asawa niya. Okay. So, syempre siya, nananahimik yung asawa niya Yes, labas sa yes. battle rap yan. Napa-post din siya. Okay. Napapatol siya. Kaya nga. Pero ano, feeling ko naman, professional pa din. Sinagot niya Oo, lang. yun. "Taka Yun na, yung maganda. sobra na kayo ah. Mm-mm. Gago ba kayo? Taka na nananahimik yung Pero- asawa ko eh. Maganda yung pag-approach ni Poison. Maganda naman, okay lang din naman. Kumbaga, Oo. banas lang din siya. Oo. Pero Diba? makikita mo yung pagka-professional na nila Oo, doon sa yan, isa pa rin. sa work nila. Isa pa rin. Gano'n, 'di ba? Pero So- yun nga, 'di ba? Sila, ang dami nilang na-encounter na gano'n sa trabaho nila, Mm. pero naapektuhan pa rin sila. Galing no? Ganun tayo. Advance ako mag-isip. Kasi wala pa tayong basher eh. Unang-unang Oo. episode pa lang natin. Ganun mag-build ng something. Kung saan Oo. siyang papasok. Mm, And at the same time, natatopic natin yung mga pwedeng mangyari. tama. Pero, ang Galing. sarap pag may basher. Ibig sabihin, Napapanood ka na nila. yes, si Oo. Bugoy na kuy-kuy nga, 'di ba? Oo. 'Di ba? Bashin nyo nga lang ako ng bashin eh, 'di ba? Si BNK, no? Diba? Oo, isa pa rin yun, eh, no? Meron nga yung rap verse niya eh. Basta nakalimutan ko eh. About sa haters niya eh, sa mga basher niya eh. Hindi, Nakalimutan ko pero ang ganda ng lines eh. yung Yung ang bagal ng kotse ko para mas makita mo. Hindi, about sa basher. About sa niya, basher oo. talaga. Parang wala na ata siyang basher. Parang gusto niya na bashin pa siya. Bashin pa Parang- siya. Pero dami pa rin eh. Dami hindi nakakaintindi kay BNK eh. Lalo na yung Hindi, mga... yung galaw niya mga kasi hindi babae. para sa lahat. Oo, isa pa Oo. yun, no? Pero, grabe yung game ni Bugoy. Talagang idol ko rin. Talagang tinitignan changer. ko yun. Talaga, game Game changer. siya. changer talaga. Ako, idol ko si Bugoy nung way back 2020. 2021. Ako, hindi ko siya, Hindi siya nawala. hindi ko pa siya idol nun. Ah, talaga. Oo. Kasi nagsa-sound trip ako nung nasa labas sa mga Wild Dogs, me and Mike. Kaso, Ako, hindi ko, di ba? recently parang Tutok hindi na siya naman nun. hindi siya nawala sa radar ko. Mm. Pero hindi na ako mas nahook sa kanya dahil 3 asawa niya. Pero, grabe yung game ni Bugoy. Ah, Yung, kakaiba. sobra. Hindi Kakaiba. para sa lahat talaga. Talagang meron talagang Yung time na ano talagang binigyan ko ng time si Bugoy, Ah. talagang sinearch ko lahat ng mga clips niya, mga kanta niya. Talagang pinakinggan ko isa-isa. Hanggang makita mo na lang yung mga reels niya, mga highlights niya. Oo. Talagang pag naintindihan mo na talaga yung game ni Bugoy, Oo. talagang grabe. Sobra idol. Pinakamagandang galaw ni Bugoy si Frank. Hindi. Para Isa sa- rin, oo. Isa. Sa business side. Sa business Sa side, clothing oo. side, Galing. Kung Galing. paano nila pinagtulungan. dalawa sila. Oo. Pero lintik na talaga galaw niya bago pa kay Frank. Oo. Si Bugoy yung nagtaas ng standard ng mga local hip-hop. Yung mindset ba? Sa mind. Sa business side. Pati sa Sa rap skills? Hindi. Sa buhay. Sa buhay. Oo. Sa buhay ng mga hip-hop. Mm. Kasi, grabe yung kung titignan mo, grabe yung mga karamihan ng mga rapper, mga hip-hop, grabe yung mga pinagdaanan yan sa past Oo. Di ba? Hindi basta rin sila makakapagbuga ng mga ganyang Oh. lines, mga verse nila na talagang, saan mo ba inugot yan? Mm. Di ba? Oo. Hindi nila basta ilalabas yan dahil pinagdaanan nila yan oo. di ba? Ang na-appreciate ko kay Bugoy, yung hindi siya yung mga katulad ng mga dating rapper na pag ang tingin sa mga hip-hop dati, into drugs, Oo. di ba? Into baril, mga geng-geng na, di ba? Lahat ba?
Hindi ko nilalahat. Hindi, I mean, Pero yun yung ang image tingin sa kanila. kasi. Di ba? Ang tingin ng public. Oo. Like yung Oo. hindi nasa loob ng Oo. hip-hop na hindi nakikinig. Yes. Parang kapag rapper ka, Oo. Pero yun nga, game changer talaga si Bugoy. Kasi siya yung nagpataas talaga ng tingin, mindset ng mga rapper. hip-hop. Tingin din. Kasi ang ganda ng mga in-apply ni Bugoy. Siya yung rapper na kumakain ng mga masustansyang pagkain. Okay. Di ba? Babanat na ako ng bastos eh. Kumakain ng masustansya. Mismo kasi may kantang Buko Juice yun eh, no? Oo, Na parang yung di ba? video shoot na. Hindi, talagang siya, focus siya sa health niya, sa grind niya, walang halong drugs, walang, alam mo yun, hindi siya umano ng, alam mo yun. Kumbaga, kung Hindi- ng babae siya, legal, no? Oo, Ayun ang wala siyang walang cheating issue. Pero wala rin talaga siyang illegal na ginagawa. Alam mo yun, hindi siya nasama sa pangit na circle. Pinipili niya rin talaga kung Galing. sino yung nakakasalamuha niya. Pero grabe. Grabe din talaga si, Oo. si Bugoy na Koy. Isa pa yun, si Frank. Oh. Idol yun, di ba? Ayun. Grabe. Meron siyang si Bugoy pre-project. Kumbaga, mination niya rin talaga. Oo. Isa pa rin. Di Iba ba? ayun din talaga. Yun naman, galing naman yun sa kabilang panig ng mundo. Kumbaga, Oo. galing sa yun eh. Pero talaga nag-click silang dalawa, Oo. no? Talaga. Siya kasi, hindi boy, sila eh. Siya kasi siya kasi parang siya eh, no? Like, grabe din talaga siya mag-isip. Business-minded na siya, bata pa lang siya. Bata pa lang. Di man talagang siya katulad flexible. ni Bugoy na galing Sa streets. talaga. Ah. Pero, nakikita ko kay Frank na talagang, siya eh. Matalino siya eh. Alam mo yung mga, Iba mag-isip, no? yung talagang straight genius. Ganun si Frank eh. Kahit, meron sila. Meron silang pera. Oo, pero nag-grind pa rin siya sa sarili. Nag-create siya ng way niya eh. Kumbaga yung pera panimula Sarili para niyang way. kailangan niyang Hindi gumalaw. natin alam, pero nakita ko yung process niya eh, pati ni Bugoy eh. Talagang, hindi rin biro yung Ganun. pinagdaanan nila Dalawa. sa simula. Pero ngayon, sila pa ba? Like, jowa. Parang bihira ko sila nakikita. Wala na, may mga podcast pa ba sila? Oo, grabe na yung nabuild Sila- nila. Oo. Yun yung talagang Imperyo, no? imperyo na talaga. Galing. Ansap yung kay Bugoy, grabe. Sa'yo, pre, paano mo pinulot yun? Paano mo in-apply sa'yo? Paano daily basis mo? Ito, sa business, sa Ayun. negosyo. Ako kasi, simula nung bata ako, wala kasi akong naging talaga. Blueprint. Hindi, meron. May tinitignan ako. Pero wala talagang nag-guide sa akin na maganda. Okay. Ako Like yung guide na talagang halimbawa, airpods mo. Na halimbawang guide. Kumbaga pagdating sa business, yes. wala. Blueprint lang ng internet, social media. Mga tinitignan kong tao, isa na rin ngayon, lalo na ngayon sa Ngayon. social media rin. Ako kasi, lagi akong nagkakamali. Yun nga kasi, dahil wala nag-guide sa akin, lagi akong natututo lang sa pagkakamali ko. Hindi ko alam na, doon pa lang, nagre-risk na ako na nagre-risk eh. Doon ko lang nare-realize. Pero yun din, tinitignan ko rin din yung tatay ko. Siyempre. Tapos yung mga kuya ko. Hindi yung mga naging blueprint ko. Tinitignan ko as blueprint din. Saya din kasi. Pero, yun nga. Natuto ko sa ganun. Sa kadapaan ko lang palagi. Doon lang ako natututo. Kaya, na-realize ko na kailangan mong mas makinig kaysa salita ka ng salita na wala ka pa namang nakukuha. Alam mo yun, wala ka pa namang nalalaman or napapatunayan. Mas maganda, mas maano ka makinig. Adapt mo yung Oo. papayo. Ako, lagi kong pinupulot. Ako, yun na, doon na nag-start na mas masarap makinig kaysa magsalita na magsalita. Kaya nandito lang ako minsan, low-key lang ako sa gilid. Pero, pumupulot na ako ng magagandang dyan.
Pero lesson. filter pa rin eh, no? Alam mo, pangit yung narinig mo. Siyempre, Oo. filter mo siya. Oo. Ay, andito para sa akin. Oo. Yung mga magaganda lang din Basta talaga. lahat ng magaganda, tinitake ko. Lahat ng mga pangit, tinatapong ko. Okay. Kantong ano. Tsaka kung ano yung para sa akin, yung pinaka pwede sa akin, yun lang. Kasi meron dyan na, maganda yung binibigay niya sa'yo. Pero, minsan kasi hindi yun yung para sa'yo. Eh. 'Di ba? Magkaiba pa rin kayo ng sitwasyon sa buhay. Oo, isa pa yun. Ayun yung sinasabi Na ko. malalaman mo siya na, Oo. ay, hindi ako yung target Oo. audience na to. Hindi Pero, to para sa akin. Mas maganda, balance. Palagi. Balance. Alam mo yun? Hindi palagi rin, kahit maganda yung pinipid sa'yo, pero hindi rin palagi na, hindi porkit maganda, para sa'yo yun. Piliin mo pa rin yung applicable sa'yo. Kung Diba? ano yung ma-play mo. Oo. Ganda, solid din nun. Diba? Ganda, di ba? Kaya din siya. Pero sana mapaupo natin yung mga yun dito. Ano? Ganda nun, kung Mm. sakali. Kasi, pupulo tayong aral Oo. dun. Start tayo from Baclaran to Parañaque Mm. hanggang makaikot tayo sa ibang city, no? Tsaka hindi lang, itong binibuild natin, hindi lang naman to all about podcast eh. Oo. Gumagawa tayo ng something. We're building something Yes. na may kapupulutan ng aral. Sana, Mm. tapos, kumbaga hindi lang, di ba sa araw-araw. Oo. Gusto ko kasing ipasok to sa araw-araw na Oo. buhay. Di ba? Lifestyle, no? Oo. Na maganda siya, Mm. kapupulutan ng aral, Kami rin, ang dami pa rin nating kulang sa sarili. Kaya ngayon nga, hindi tayo perfecto. Kahit nandito kami, we're trying pa rin. yun. Yun din naman nga, talaga. kami, kailangan pa namin i-build up yung, lalo na sa health namin. Ay, oo. Kaya makikita nyo kami, mag-running na kami niya. Ay, Mag-gym na kami niya. Oo. Di ba? Yun din kasi talaga no, yung health eh. Kasi Oo. kahit na anong hassle mo, kahit na anong trip mong gawin ngayon, i-buhos mo yung buong oras mo sa Oo. trabaho. Pero pag sira ka sa health mo, isa pa yan. sisingiling ka niyan sa Oo. huli. Di ba? Alam mo ba, kahit halimbawa nasa middle class ka, tapos biglang nagkasakit ka, Mm. kailangan mong ipa-hospital, Mm. sabihin natin nakaipon ka. Mm. Hindi naman lahat. Siguro mas maraming pera. Hindi naman mas maraming pera, pero halos lahat ng mga Mm. tao sa Pilipinas, Mm. kapag nagkasakit ka, nasa middle class ka, yung buong pinaghirapan mo, magkakautang ka pa. Totoo. Kaya, Tsaka mahirap pag may sakit ka, tapos di ka makagalaw. Tapos kailangan ka ng pamilya mo. Yun isa ang pinakamahirap. isa pa rin yun. No? Hirap siya. Hindi ko alam kasi, dahil mahal magpa-hospital, kaya pag nagkasakit ka, bankrupt ka, Isa yun. milyon ang babayaran Totoo mo. yan. Diba? Mm. Tapos, kaya yung mga talagang, halimbawa, sabihin na natin mga empleyado, mga nasa call center, na puro OT, OT ng OT. Yeah. Napili mo yan eh. Di ba? OT. Ako kasi hindi ako nag-OT. Oo. Kasi ayoko na eh. Kumbaga sapat na sa akin yung meron akong mga ka-work na talagang sagad Talagang mag-OT. bigay, no? Oo. Sa akin kasi pag ito na yung oras ko, wala na, uwi na ako. Ano pa? Diba, 6 a.m. yung uwian ko. 6:01, nasa locker na ako, natakbo na ako. So, ayoko siya. Kasi, yung 9 hours nga lang na nakaupo ka, sakit na sa likod, sakit talaga. Tsaka Kumbaga sa oras, alam mo sa yun? inip, sa utak mo, nandun ka na dapat natutulog ako. na-realize ko rin yan eh. Parang, grabe yung oras. Oo. Binibigay natin. Oo. Tayo may pamilya tayo. Oo. Di ba? Mm. Paano naman yung oras na sa pamilya natin? Oo. Lalo na rin sa sarili natin. Oo. Di ba? Paano kung invest tayo ng invest doon tapos hindi na balance doon sa health. pamilya Sa natin. pamilya. Tsaka sa health. Oo. Kasi pag, ayun nga, sinasabi ko yun sa mga nag-OT dyan, invest kayo sa health nyo, hindi yung... Dapat balance talaga. Balance. Kundi, may magsasuffer talaga. Oo. Kasi isang ospital lang, yung mga naipon mo, aray ko. Ubos. Pati pantubos. Yun din siya. Kaya, yun. If you want to build something, di ba? Oo, kailangan. Start ka na, tapos Start lang. Yun lang din naman talaga.
mga sinasabi ng kahit sino, pag nakapag-start ka, huwag kang titigil. Omar B. Yeah. Yeah. Di ba? Pag nakapag-start ka, pag naumpisahan mo na yan, huwag kang titigil. Which is, ganun din naman yung gagawin natin dito sa... Kahit anong ano yan, kahit anong ginagawa nyo sa buhay. Di ba? Na, hindi lang din kasi sapat na kung, halimbawa, nagtatrabaho ka, nakakapagbigay ng pagkain sa pamilya mo. Pwede kang, yung 9 hours mo sa office, tas yung tira, kahit maglaan ka ng 1-2 oras doon sa binibuild mo. Kada araw. 1 oras. Gusto mong mag-build, mag-aral ka, aralin mo. 1 oras, 2 oras. Sa loob ng 1 taon, ilang oras yun? Totoo. Makakalabas ka dun sa kung anong nasa, empleyado ka, gusto mo lumipat. Diba? Pahirap ng pahirap ang buhay. Pataas ng pataas yung bilihin, no? Totoo. Hindi pa baba yun. Kaya kailangan talaga mas galingan. Lalo na tayo, mga lalaki, di ba? Oo, kasi iba rin talaga ang thinking ng community, ng mga tao kapag lalaki ka. Ikaw ang kailangan mag-provide. Ikaw ang kailangang sumalo ng Di ka pwedeng umiyak. Responsibilidad, totoo. Pag iiyak ka sa CR lang. Ako nga CR lang? Sa kotse. Pag nakikita mo yung gasol, ang taas. Iyak. Tapos patulog-tulog ka lang. Ay. Patay. Di ba? Kaya kailangan nating kung may opportunity, step up tayo. Labas tayo. Di ba? Isa pa rin yun yung oportunidad na yes. Ikaw, anong thought mo sa opportunities? Kung saan ba siyang dumarating? Sa akin based on my experience, may time na kusa siyang darating. Pero ang question doon, paano mo igagrab yung opportunity? Yan ang pinakamahirap pag nandun ka na. Ay, sinabi ko sa'yo last time yung pulang kotse. Okay. Parang pag-opportunity. Pag tinanong kita ngayon, ilan nakita mo dyan pulang kotse bago ka sumalang dito sa podcast natin? Mabibilang mo kung ilan? Ikaw, ngayon, ilan kotse nakita mo kanina? Wala. Pulang kotse. Wala. Hindi ko na nga alam kung may nakita ko. Kasi nga, hindi ka naghahanap. Pag sabi ko sa'yo, bigyan kita ng 500 kada pulang kotse, makikita mo dyan. Bibilangin mo ngayon yun. Pagbalik mo dito sa atin, meron ako nakita 6 na pulang kotse, magkano na yung 500? Isang kotse. So parang feeling ko ganun din yung opportunity. Kailangan mo siyang tignan. Totoo yan. Kailangan mong malaman kung ano yung pulang kotse. Parang mirror siya ng opportunity yung pulang kotse. Kailangan mo siyang mahanap, kailangan mo siyang i-check para alam mong opportunity siya. Parang hindi mo siya dapat antayin no? Kailangan mo siyang kunin mo talaga siya. Kailangan mong bilangin. 'Di ba? Parang ganoon. 'Di ba? Parang ganun hindi mo siya. siya kailangan antayin or 'di ba? Kailangan mo siyang alamin, para makuha mo siya. Kailangan mo siyang alamin. Para kung gusto mo siyang malaman, kailangan mo, 'di ba? Oo, kailangan mong magbigay ng atensyon. Kailangan mo siyang maamoy na opportunity to. Alis na ba ako dito sa trabaho para i-grab to? Kaya sa mga parang hopeless, 'di ba? Yung kala nila wala nang opportunity na darating. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Meron at meron no? Yes. Siguro hindi ako makapagsalita para sa lahat. Pero meron at meron. Meron talaga. Basta lang. Depende pa rin sa kung anong sitwasyon Oo, pero kailangan mo lang hanapin. Totoo. Kailangan mong hindi ma-stuck sa kung anong... Yes. Kailangan mo hindi ma-stuck. Kailangan mong gumalaw-galaw. Tsaka kailangan mong buksan yung utak mo. Totoo. Kailangan mong buksan. Kailangan hindi pwedeng nandiyan ka lang. Hindi pwede kang magmukmok dahil may problema ka na. Shit, bagsak ako yung grades ko. Totoo. Tapos magkakaanak pa ako. Ako nga, based on my experience, pag may time na walang opportunity na dating, malabo. Parang yung... Alcohol? Hindi. Eto, sa side ng pagiging negosyante ko, syempre may time na wala rin talaga. Hindi palagi meron. Yun, pag walang opportunity na dumadating, nag-i-invest lang ako sa sarili ko habang walang opportunity. Nag-a-apply ako ng
magandang learnings, new lessons sa sarili ko. Strategy. Oo. Or a-adapt ako ng mga ibang bagay na pwedeng makatulong Oo. para may dumating na opportunity. Or nag-exercise ako para mas Mahanginan gumanda. yung utak. Yes. Mas maging clear yung iniisip mo ba? Oo. 'Di ba? Ayun, yung time na ginagawa ko yun, biglang may dadating na opportunity. Ibig sabihin kasi nun, para sa'yo yun. Sinusubukan ka ulit. Ganun. 'Di ba? Kasi yung time na yun, may opportunity ako nun, hindi ko nakuha eh. Kasi hindi ako marunong hindi naman sa hindi marunong, parang ang dami ko pang kulang. Kaya hindi ko na-grab yung opportunity. Minsan natatakot ako or kasi may kulang or alam mo yun. Kaya inaral ko. Bakit hindi ko siya nakuha? Kaya mong maging mas specific doon sa tinutukoy mo. Alam mo yun, parang Yung senaryo mismo. yung opportunity na yun na sinasabi ko, client ko yun eh. As a manufacturer. As a manufacturer. Ang dami kong kailangan gawin. Bilang ng damit. Sa mga gusto niya. Okay. Tulad ng Revision. ng tela. May mga side na hindi ko kayang gawin. Okay. Wala pa sa arsenal mo. No? Yes. Okay. Yun nga. Parang magandang break sana yun eh. Sa business ko. Oo. Ayun. Ang dami kong Madami pang kailangan plansyahin. ang dami kong kulang. Tapos may mga side na hindi ko pa aral. Okay. Kumbaga, Diba? hindi pa ready yung... Hindi pa talaga ako ready nung time na yun. Kaya hindi ko rin nag-grab. Diba? So, yung minsan yung opportunity darating nang hindi ka ready, tapos, paano yung aral nun, kung sakali? Kailangan mo talaga siyang Kailangan mo na siyang aralin. aralin na Para pag talaga. dumating siya ulit, Dapat ready ka na. ready ka talaga. Dapat alam mo yung ginagawa mo bago kang humarap sa kliyente. Dapat mas alam mo yung binibenta mo. Parang ganon. Meron din akong ganyan sa interview naman sa mga, ito kasi, mga nakaraan application ako eh, like client talaga. Sa akin naman is, ganyan din siya, na marami kang decline, maraming hindi tatanggap sa'yo. Alam mo, in-interview ka ngayon, UK client, Australian client, in-interview ka. So, di ka na makakarinig. Hindi ka na makakarinig sa kanila. Pagtapos ng interview, hindi ka na re-replyan sa email. So sa akin, hindi siya denial eh. Okay. Kumbaga, pag hindi na ako nakarinig ng reply, pag hindi na ako naka-receive ng reply sa kanila, dun pa lang sa interview, alam ko na yung mali ko eh. So hindi pa ako ready dun sa interview na yun. So ngayon, dahil hindi pa ako ready dun, inaaral ko na siya. Ay, dapat pala ganito yung sinabi ko. Dapat pala ganyan yung sinabi ko. Totoo. So ngayon, sa susunod na interview, kung tatanungin man yun, alam ko na. So, yung opportunity na yun, hindi para bigay sa'yo, kundi para may matutunan kang aral. Para sa susunod, na kapag ibibigay na sa'yo ulit, di ba? That ready ka na. No? Magagrab mo na. Di ba? Same. Kaya Different scenario, pero halos pares ng aral lang eh, no? Totoo. Galing. Kaya ganun dapat talaga. Kailangan ready ka. Kailangan aral ka. Alam mo yun, pag may opportunity, hindi yan basta na pupulot lang. Pupulot lang. Kailangan may matutunan ka munang aral. Lalo na pag mga pang big breaks yan, mga sa ginagawa mo, dapat galingan mo para mas maganda yung maging future, di ba? Ng ginagawa mo. Kaya, ayun. Break! Hindi, pwede na tayo mag-outro boy kasi okay. 50 minutes na tayo tapos may 40 minutes tayo kanina. Pero solid na. Solid na pinag-usapan natin. Grabe yung thoughts, grabe kung ano man lumabas sa bibig natin na feeling ko kung normal na inuman, normal na usapan, nadudulas na lasinggero, alcoholic. Na kung tag-usap tayo ng usap lang, feeling ko may mga bagay na nailabas tayo na hindi siya lalabas eh. Oo, totoo. No?
Totoo. So, ganun siya. Di ko rin expected to yung ganito yung magiging Yung lalabas, no? kakalabasan. Ganda. Pero sana, marami tayong ma-inspire. For someone na Oo. nag-start na tayo magtropa na tayo. Yes. Nasa isang bilog na tayo. Simula high school, puwet, butas ng puwet. Alam ko na no? Nakita na. Kita na yung isa't isa. So, unexpected siya. Hindi ko nakita yung puwet mo. Nakita yung puwet. Puwet, butas ng puwet. Pwede ba, ito toot na lang. Toot! Butas ng toot. So, yun nga, pre. Oo. Kaya kanina, boy ako ng boy kasi boy talaga yung tawagan namin. Pero, kailangan namin maging pare talaga kami. Malambot kasi to si Daddy. Si Boss B. Boss B. So, yun, kasi hindi siya malalabas ng normal na inuman. Oo, Kaya, totoo. maganda rin na inumpisahan natin to, no? Kasi mas may mga may lalabas pa tayo. Oo. May mga ano pa. Ganda ng output. And alam ko, hindi lang naman dito to nag-uumpisa at hindi sana. rin dito matatapos. Sana makakonik kami sa inyo, no? Oh, sino ba yung mga nandyan? Shoutout Oo. sa inyo. So, ayun lang muna sa ngayon. So, maraming salamat kung umabot kayo dito. Kung ano man, kung nasan man to, like, subscribe. Yes. Yun na yun eh. Oo. Hindi kami dito natatapos. Marami pa. Ang Ang dami namin gustong gawin. Sobra. Sayang kung di namin apply eh. Oo, kasi nandito na kami. Yes. Diba? Sayang naman kung ano. Kaya mag-comment kayo. Ano yan? Mag-comment kayo dyan, oh. Decision. Inuusan yung audience. Yan lang. Ikaw boy, may gusto ka bang ano? Gusto Ikaw, ko pre, bang i-shout out? Gusto ka ba masalamatan? May gusto ka bang... Salamat sa una sa lahat sa Panginoon. Yes. Hindi Matik. mangyayari ito, Ah. di ba? Kundi dahil sa kanya. Matik. Ano to? Ginawa niya tayong instrumento Mm. para magawa natin to. At shoutout sa pamilya namin. di ba? Oo. Sa mga Nakasuporta, anak namin. no? Oo. Grabe suporta rin nila. Makikita nyo, kasama namin lahat. No? Tsaka Saka grabe lahat. suporta na... Oo. Ayun, Ang support. dami rin nagpupush eh, no? Sana. Mm. Boto Ayun. nyo kami. Election na! Ayun, maraming salamat sa inyo. At kung umabot kayo dito, please like and subscribe. O comment na rin kayo. And marami pang papalabas na mga episode. Follow nyo kami sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Lahat makikita nyo kami all around. Yes. And sineseryoso namin to. Yan lang. Build different, pare. BDP.